What's up NBA fans? Welcome back sa ating channel. Ramdam natin ang init ng NBA playoffs at ng panahon. Kakaligo ko lang pero pawis na naman agad. Pero para sa Minnesota Timberwolves, mukhang biglang naging napakalamig ng serye. Sa katatapos lang na elimination game, tuluyan nang nalaglag ang Wolves matapos silang patahimikin ng San Antonio Spurs. Pero ang pinakamalaking usap-usapan ngayon sa NBA community ay ang nakakadismayang laro ng kanilang star forward si Julius Randle. Imagine, sa isang do or die elimination game, Randle scored just 3 points. Grabe. Performance-wise, para siyang naglaho na parang bula na kung kailan pinakakailangan ng Minnesota. Tingnan natin ang kabuuan ng kanyang stats ngayong serye laban sa Spurs dahil talagang mapapakamot ulo ka na lang eh. Sa buong series, nag-average lang siya ng 12.8 points per game na napakalayo sa kanyang regular season production. Mas malala pa rito yung kanyang shooting percentage. Nagtala lang siya ng 34.2% mula sa field at nakakapanlumong 19% sa 3-point distance. Idagdag mo pa dyan yung 3 turnovers every game at nakakahiyang minus 84 sa plus-minus rating sa kabuuan ng serye. Kumbaga, tuwing nasa loob siya ng court, literal na pinapaspasan ng Spurs ang Timberwolves. Ayon sa data, Julius Randle is officially the single most inefficient offensive player sa buong NBA playoffs kapag umaatake siya directly of his own touches. Based sa record simula nung 2014 season, nakapagtala lang siya ng 0.85 points per direct touch ngayong postseason. Ibig sabihin, kapag nasa kamay niya ang bola at nag-isolate siya, halos automatic na walang nangyayaring maganda sa offense ng Wolves dahilan para masira ang momentum ng buong kupunan. Napakalaking misteryo tuloy kung ano ang nangyayari kay Randle, lalo na nanggaling sila sa isang napakagandang first round series. Kung matatandaan nyo, tinalo at ginulat ng Timberwolves ang champion team na Denver Nuggets with Nikola Jokic sa loob lang ng 5 laro. Nung serye na yon, kahit papaano ay binuhat ng team si Randle at nagpakita siya ng puso. Pero pagdating sa Western Conference Semifinals laban sa San Antonio, bigla siyang naging passive. Nawala yung kanyang bagsik, nawala yung kanyang aggressiveness at ang kanyang matinding slump ay tuluyang humila pababa sa buong prangkisa. Maybe one of the reason is yung pagkawala ni Donte DiVincenzo na nagbibigay ng spacing para sa Wolves. Ang tanging silver lining na nakita sa kanya is yung depensa niya kay Victor Wembanyama ng ilang possession. Pero aminin natin, hindi sapat yung kaunting depensa kung ang turnovers mo naman ay kapantay na ng assist mo at ang fouls mo ay mas marami pa kesa sa field goals mo. Kitang-kita rin sa body language ng mga kakampi niya ang matinding frustration. Sa mga nakaraang laro, mapapansin mo ang reaction ni Jaden McDaniels na parang sinasabing, "Dude, magpakamatay ka naman dito sa court. Baka naman gusto mong sumali." Parang, hindi lang naman ito usapin ng shooting slump dahil lahat ng players dumadaan sa ganyan eh. Ang mas masakit para sa mga fans ng Wolves ay tila kawalan ng effort at kawalan ng urgency mula sa isang all-star player sa gitna ng isang napakahalagang playoff run. Dahil dito, marami nagsasabi na si Randle pa ang naging second best player ng Spurs sa seryeng ito. Habang nagdurusa ang Minnesota, kabaliktaran naman ang nangyayari sa San Antonio Spurs. Bukod sa pambihirang laro ng kanilang alien center na si Victor Wembanyama, nagpasiklab din ang kanilang rookie na si Dylan Harper. Sa games 4 and 5, binuhat ni Harper ang Spurs sa pamamagitan ng kanyang mahusay na driving at efficiency sa fourth quarter, bagay na hindi magawa ng Wolves. Maging ang veterans ng Spurs tulad ni De'Aaron Fox at 6th Man of the Year na si Keldon Johnson ay naging masyadong matatag para sa defense na ibinabato ng Minnesota. Dahil sa maagang pagkatalo na ito, puno ng mabibigat na katanungan. Matapos ang dalawang sunod-sunod na taon na pinatalsik sila ng kuponang mas malino na nasa mas mataas na tier, kailangan na nilang tanggapin ang katotohanan. Good playoff team ang Minnesota, yes, pero hindi pa sila sapat para manalo ng kampyonato sa napakatinding Western Conference. So, ang sinasabi natin sa identity ay makikita sa continuity, pero ang pag-abot sa ceiling ng isang team ay nakakailangan ng malaking pagbabago. Kaya naman, ang $1 million question ngayon, has Julius Randle played this last game in Minnesota? Maraming Wolves fans or halos karamihan talaga yung naniniwala at sumisigaw ng malaking yes. Sa ganitong klaseng laro sa playoffs, mukhang napakahirap ng bigyan ng rason yung front office na i-stay pa si Randle eh. Di ka pwede magkaroon ng isang negative star na may ganun kalaking sweldo, tas ganun lang yung laruan niya, di ba? Asahan natin na magiging busy ang front office sa paghahanap ng trade partner ngayong summer. Hindi lang si Randle ang nasa hot seat ngayon dahil may mga bulong-bulungan na pati si Rudy Gobert, yung future niya sa team ay malaking question mark na rin. Mukhang malawakang revamp ang mangyayari sa Minnesota para mas
mapaligiran ng tamang piyesa ang kanilang superstar na si Anthony Edwards, na kahit hindi 100% healthy ngayong serye ay ibinigay pa rin yung lahat eh. Ano sa tingin nyo, mga basketball? Alam mo yun, hindi healthy si Edwards, tas naku, Randle, di ba? Saan sa tingin nyo yung bagsak ni Julius Randle ngayong off-season? At ano dapat yung gawin ng Wolves para makabawi? Let me know all your thoughts in the comment section below, especially sa mga Wolves fans dyan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-share at mag-subscribe. I will now step back. Bye-bye!